Good morning po mga kabayan, mga ka-Xback. Sa sandali ito magkakat kami ng palda kasi wala kaming full duct na stock, kaya ang gagamitin namin ay yung full duct na double insulation, foam double insulation. Papakita po namin kung paano po mag-cut ng palda at gagawa kami ng 18 by 12 na duct. Ito po ang ginagamit sa pagkat ng pal duct o full duct, double blade, straight blade, tsaka yung right hand at tsaka left hand na side cutter blade yan. Siyempre hindi mawawala metro at night, computer yan, kaya okay, papakita po namin paano yung pagkakat ng pal duct o kaya full duct. Okay, sige, measure mo nga yung 18 by 12 paano mag-i-start ang measurement. Kasi medyo komplikado ito kung hindi po alam ang pagkat nito. Ito po ay malaki pagkakaiba sa backboard. Sige, umpisa mo sa 12. Ang 12 ay mag-a-adjust po tayo ng 3.5 kasi ang palda ko ay 7 inch o less than 7 inch ang thickness niya, kaya mag-a-add tayo ng 3.5 dun sa 12, kaya magiging 15.5. Gagamitan niya yan, eto may na siya, yan po yung 15.5. then mula dun sa 15.5 na yon, magbabago tayo ng measurement, magdadagdag lang tayo ng 15.5. Kaya yung 12 ngayon magiging 18, yung kasunod na 12 ay 18 plus 15.5 magiging 19.5. Okay, pag may suka rito 19.5. Mula dyan 19.5, nag-adjust tayo ng 15.5. Tuloy-tuloy mo yun. Kung gusto ninyong diretso yung pagkat ninyo ng duct, diretso na yung 19.5. And then doon sa 12.5, pag-a-add na lang kayo ng 15.5 na yon, hindi na yung 3.5 kasi starting lang yung 3.5 na additional para sa full duct measurement. Ito naman ngayon yung 12 magiging 13.5, magiging 13.5. Ayan po, 13.5. Then pupunta ng 18 plus 1.5 magiging 19.5. Ayan na. Kayo kung gusto nyo dire-diretso para hindi na mag-measure ulit ng 15.5, ide-diretso lang yan para sa isang length ng duct natin na gagawin. Kaya ayan, ito yung last cut ng isang duct. Bali ito ay 19.5. Then mag-i-start tayo sa isang length ulit, mag-i-start na tayo ng 13.5. Pagkayari no, 19.5, 13.5, 19.5 plus yun. Ang 19.5 ang gagamitin natin doon ay yung side cutter na, hindi na yung double blade. Okay, papakita po namin paano gagawin ang pag-cut. Ito, lalay up niya to itong bar, straight bar. Kailangan to kailangan itong straight bar na to, dahil kung wala ito hindi nyo maikakat ng straight yung double blade cutter natin para sa full duct o pal duct. Ayan, nakaipit yan, nakaangkla yan, hindi na magagalaw yan. Ayan, kakat ni Romel. Ayan, sige, make sure double check down niya. So ayan, 12 inches nga, kaya yung additional 3.5 ay tama-tama. Ayan. Then lilipat niya yung bar sa kabila. Kailangan yan laging may bar, straight bar na nakaipit yan. Then iipit yan, naipit na doon, iipit na doon. Then pupus niya ulit yan.
Just to make sure lang Double check niya, yun yung maganda. Kasi pagka hindi double check, baka magkamali na sukat, sayang ang kuldat. Makita naman. Pangalawang cut na yan. Yung pangatlo. Yan. Kung walang straight bar na yan, hindi mo makukuha ang straight yung pagkakat niyan. Kasi baka pag-push mo ay magliko-liko yan. Ayan, sandali lang kami cut kasi foam lang to. Double insulation. Ang ginagamit namin talaga rito ay yung pull up. Hindi pero dahil wala kami ito na lang ito hanggang dito muna. Kung kasi tuloy yan sa isang lingkaman yon, papakita namin, tanggalin mo yung pinagkat mo. Ayan, di ba, naka V 245 napakadali lang kung alam ang measurement at alam ang procedure pagkat ng kalda o pulda, tapos ikakat mo pa. Kaya kailangan ng knife, kailangan di nanginginig yung kamay, kailangan di pasmado para hindi proceed yung then ipopold mo yan, ipopold to. Ayan, hold natin, diba? Ayan, ang ganda, pulled up. Tapos mayroon tayong tiger claw. Ito yung pang stopper o para hindi siya makawala, makabitiw. Pagkayari niyan, lalagyan natin ng duct tape. Ayan, di ba? Wala dito sa edge, pwedeng 2 inches, pwedeng inch and a half. Then i-ano na lang ninyo, i-divide yung tiger claw. Gawa niya, 3, pwede na yan. Pero ako yan, gagawin ko yan 4. Pero okay na yan, hindi lang naman din. Tapos lalagyan ng glue o contact cement. Sa Pilipinas, rugby. Pero dito ang rugby ay isang sport. Sa atin rugby sinisingot lang yan. Dito yung contact cement. Tapos itong edge din, kailangan niya parang tape din. Pero ito may tape yan. Yung mayroon ding silicone sa loob, kaya silyado yan. Ito muna i-tape mo, kasi para makita nila paano pag-tape. Yung folder kailangan yan, lahat yan naka-tape yan. Tapos yung sa loob may may silicone yan. Lahat yan nilalagyan namin na silicone. Kaya yan, tape niya, kinakailangan medyo pulido rin. Kailangan straight din yung tape, hindi yung basta-basta lang na banat ng banat sa tape. Kailangan straight din yan at makinis ang dating. Trabaho man tayo, inaalam pulido na yung maayos na, perfect na. Tapos double imping yan para makover yung tiger claw, tiger closer tawagin. Diba? Napakasadali lang ilang minuto tapos na. Halos halos 10 minutes lang. Wala pa pag-bibel ng okay. Ayos, ganda, mabilis. Pinakita ko lang po ito sa inyo dahil sa hindi ko alam mag-build ng cold up. Ayan po ang proseso o process ng pag-build ng cold up. Ayan, ang ganda ng cold up na. Ayan, sige, salamat sa ating builder Romel Pangilinan.
Okay. Salamat po sa inyo. Sa awa, may matutunan po kayong sa ulitin. Pakita namin paano magawa ng elbow sa pull-up o sa palda. Try po. God bless.